Hello! Narito ulit tayo ngayon para mag-devotion at ang topic natin ngayon is from the book of Proverbs chapter 20 verse 1. Wine is a mocker, strong drink a brawler, and whoever is led astray, but it is not wise. Sa Tagalog version po, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naliligaw nito ay hindi matalino. So, ang tanong dito, bawal ba ang alak? Noong unang panahon po, nung hindi pa nahuhulog sa kasalanan ang mga tao, na si Eva at si Adan ay hindi pa natukso, ang fermented na wine or beer, dinesign yon para to glorify God. Pero nung mula na mahulog sa kasalanan ng tao, naging kasalanan ito na sabi nga dun, sin is taking God's good creation and use them for evil. Ang lumalabas kasi na yung sobrang pagpapakalango sa alak ay hindi na para to glorify God. Yung indulgence na pagmamalabis, kaya nga doon sa bawat inumin, beer or alak, nakalagay dyan, drink moderately. Kasi kailangan control natin yung pag-inom natin. Moderation, kailangan may moderation para makontrol mo at hindi ka malasing. Ang alak, dinesign yan at anumang inumin ay ginagamit sa okasyon. Pero kapag ito ay lumabis na pag-inom, hindi na to, yung alak yung nagmamanage na sa'yo. Kasi kung masobrahan ka nito, ito ay nakakalango at pwedeng hindi mo makontrol ang sarili mo kasi nakakalasing. So, okay lang naman ang uminom. Huwag lang maglasing. Kasi, nakalagay nga doon, ang sino mang naliligaw nito ay hindi matalino. So, kung hindi ka uminom ng moderately, ang nagiging stupid ka. Ang matalinong tao daw, they choose to moderate. They choose to moderation. Kasi lahat ng bagay, nilikha yan para hindi lahat ng labis ay sobra. Kung ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, kapag ginagamit mo sa mabuti, ibig sabihin bumabalik ka sa original na purpose ng Diyos to glorify Him. All of creation, including wine and beer. Kaya lang, minsan, yung kasalanan natin, ginagamit natin sa pansarili nating purposes na wala nang kaluguran sa Panginoon. Kasi ginagamit natin ang mga bagay-bagay para sa masama. Lahat ng bagay. Kaya ang mga marunong na tao, pinipili nila na huwag lumabis. Katulad ng bakal. Dinesign yan para mag-build ng bahay, mag-build ng kung ano-anong pwedeng gamitin na nakakabuti. Pero sa kasalanan ng tao, ginawa nila maraming mga nagagawa ng bakal na pang deadly weapon, katulad ng tabak, katulad ng
baril, ng pana, yung mga bagay na nakakasama, bagay na nakakasugat or nakakasakit. So, kaya sabi dito, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo. Lahat ng bagay na creation ng Diyos ay bumubuo sa lahat ng ating pananaw. Ang lahat ng creation may kabutihan para sa atin. Pero kung gamitin natin ito sa sobrang pagsasamantala na pagmamalabis, ang ating kamay, binigyan tayo ng kamay para gamitin natin sa maayos. Maraming pwedeng gawin natin dahil dito. Pero we can use this para makagawa ng kasalanan. Imbis na kabutihan ay magawa na to, minsan nagagamit natin para magkasala tayo. So, nahuhulog tayo sa kasalanan. So, sobrang paggamit natin sa maling bagay, sa sobrang pagpapakasasa natin. So, yung alak, kapag sobra, nakakalasing, kapag hindi natin na-control, nagiging excessive tayo, nagiging yung pag-inom na dapat isipin mo mabuti, hindi ikaw ang hari ng buhay mo. Kaya pati ang pag-inom, kailangan i-controlin mo. Moderate. Kasi kapag hindi mo na-control yan, ikaw ang kokontrolin ng alak. Kasi ang alak may addiction yan eh. Subukan nyo na uminom at minsan hindi kayo titigil hanggat hindi kayo nalalasing. So, merong addiction dyan. Kaya ka nalalango, kaya ka nalalasing. Kaya naliligaw yung isip mo kasi sa sobrang pag-inom. Kaya pwede kang i-manage ng alak. Hindi mo makakontrol yung isip mo, yung paggalaw mo. Kaya minsan may mga taong kapag kalasing na hindi niya na alam yung mga ginagawa niya. Kasi pwede kang kontrolin nito kapag hindi mo na control, ikaw yung kukontrolin yan. Kapag kainigay mo yung mga bagay-bagay sa sobrang pagmamalabis, kahit yun sa pagkain na lang, kapag sobrang pagkain ng mga matataba, ng mga bawal sa'yo, so, syempre, nagkakaroon ng epekto sa kalusugan mo. Kailangan lahat ng bagay sapat at nakokontrol natin. Meron tayong disiplina. Kasi, ang creation ng Diyos, lahat ng bagay, kailangan may limit. Kapag nilimit mo lang yung sarili mo na magiging resulta yun naman yan ng makakabuti sa'yo. Pero pagka sobrang pagmamalabis na inabuso mo yung katawan mo, ikaw din naman yung magsasuffer na to. Ikaw din naman yung magkakasakit at dahil sa sobrang pagkain ng mga bawal at sa sobrang pagkain ng mga sobrang matataba, sobrang makakasira sa ating katawan. So, be wise, maging marunong tayo sa buhay. Kung ano yung purpose na dapat maging wise tayo, maging matalino tayo sa lahat ng